Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dahilan kung bakit hindi kayo makatulog ng mahimbing sa gabi ay maaaring hindi ang inyong edad, kundi isang tinatawag na healthy habit na lihim na nagnanakaw ng inyong pahinga. Isipin ninyo, hihiga kayo sa kama na pagod, ngunit ilang oras lang ang lumipas, gising na kayo, nakatitig sa orasan, bigo at hirap na hirap. Milyon-milyong senior ang pamilyar sa ganitong sitwasyon. Subalit, iilan lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang sanhi nito. At narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang pagkawala ng kahit ilang oras lang na tulog ay hindi lang nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na groggy. Pinahihina nito ang inyong puso, pinababagal ang inyong memorya, at pinapataas pa ang panganib na kayo ay madapa kinabukasan. Ang tulog ay hindi isang luho. Ito ay para sa kaligtasan. Kaya naman ngayon, ibubunyag ko ang isang bagay na simple ngunit makapangyarihan. Kung paano gamitin ang cinnamon sa isang espesyal na paraan bago matulog upang makatulong na pakalmahin ang inyong mga ugat, i-relax ang inyong katawan, at sa wakas ay maranasan ang malalim at walang patid na pahinga. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong panig. Mula saang lugar po kayo nanonood? At anong oras na diyan sa inyo ngayon? I-comment po ninyo ang inyong sagot. Talagang inaabangan kong basahin ang mga ito. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito, pindutin ang subscribe. Kung hindi naman, kahit itap nyo na lang ang like, malaking tulong po ito sa paglago ng channel na ito. Samahan ninyo ako dahil ang gabing ito ay maaaring maging simula ng mas masarap na tulog. Bakit nahihirapan ang mga nakatatanda na makatulog ng mahimbing sa gabi? Pagkatapos ng edad na 60, nagsisimulang magbago ang katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng maraming senior. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay may kinalaman sa natural na produksyon ng melatonin, ang hormone na nagbibigay senyales sa utak na oras na para magpahinga. Habang bumababa ang antas ng melatonin, ang internal clock ng katawan o circadian rhythm ay nagiging hindi na gaanong maaasahan. Kaya mas mahirap makatulog agad at manatiling tulog nang hindi nagigising. Napapansin ng maraming nakatatanda na kahit nakakatulog sila, ang kalidad nito ay parang mas mababaw at paggising nila ay hindi sila gaanong nakapagpahinga. Ang mga biolohikal na pagbabagong ito ay hindi senyales ng kabiguan, kundi isang natural na bahagi ng pagtanda na tahimik na nakakagambala sa pahinga sa gabi. Bukod sa mga hormone, malaki rin ang papel ng pisikal na kalusugan sa pattern ng pagtulog sa gabi. Ang mga kondisyon tulad ng diabetes, sakit sa puso, o arthritis ay madalas na nagdudulot ng discomfort na gumigising sa katawan bago pa man ito handa. Halimbawa, isang Ginoo mula sa Cebu ang nagbahagi na ang pananakit ng kanyang arthritis sa tuhod ay gumigising sa kanya tuwing 2:00 ng madaling araw kahit napagod siya. Ang madalas na pag-ihi na kilala bilang nocturia ay isa pang karaniwang hamon na pumipilit sa maraming senior sa Pilipinas na bumangon ng maraming beses bawat gabi. Ang mga pagkaantala na ito ay nagpuputol-putol sa tulog na nagiiwan sa isip na malabo at sa katawan na mabigat kinaumagahan. Ang emosyonal na kalusugan ay lumilikha rin ng mga hindi nakikitang hadlang sa pagpapahinga. Ang pagkabalisa tungkol sa pera, kalungkutan matapos mawalan ng kapareha, o simpleng bigat ng pag-aalala ay maaaring magpanatili sa utak na alerto.
Sinabi ng isang byuda mula sa Quezon City na madalas siyang nakahiga ng gising habang inaalala ang mga nakaraan, hindi mapakalma ang kanyang isipan para muling makatulog. Ang stress mula sa pag-aalaga, mga appointment sa doktor, o kahit ang panonood ng balita sa gabi ay maaaring tahimik na mag-overstimulate sa nervous system. Kapag ang isip ay abala, sumusunod ang katawan, at ang malalim na pahinga ay tila imposible. Ang mga nakasanayan sa pamumuhay ay nagdaragdag pa ng isa pang layer sa hamong ito. Ang pag-inom ng kape sa hapon, paghigop ng matapang na tsaa sa hapunan, o pagkain ng mabigat na pagkain bago matulog ay lahat lumilikha ng mga hadlang para sa tumatandang panunaw at sensitibong pantog. Ipinaliwanag ng isang senior sa Iloilo na ang paborito niyang kape sa gabi ay dati siyang nire-relax, ngunit ngayon ay pinupuyat na siya nito ng ilang oras. Ang kakulangan din ng aktibidad sa umaga ay may papel. Kung walang sapat na pagkilos sa maghapon, ang katawan ay walang gaanong dahilan para makaramdam ng pagod pagsapit ng dilim. Ang magandang balita ay bagamat totoo ang mga salik na ito, hindi ito lampas sa inyong kontrol. Ang mga banayad na gawain sa gabi, mas magaan na pagkain, mainit na herbal na inumin na walang caffeine, at maikling paglalakad araw-araw ay lahat makakatulong para sa mas mahimbing na tulog. Ang pagbibigay pansin sa oras ng pagkain at pag-inom at paglikha ng isang kalmadong espasyo sa isip bago matulog ay tumutulong sa katawan na tumugon ng mas natural. Binabago ng pagtanda ang ritmo, ngunit hindi nito inaalis ang kakayahang magpahinga ng malalim. Sa pamamagitan ng kamalayan at ilang maingat na pagbabago, maaaring matuklasang muli ng mga senyor ang mga gabing walang patid ang tulog, na gumigising na may higit na linaw, higit na enerhiya at higit na kapayapaan tuwing umaga. Ang sikreto ng cinnamon sa mahimbing na pagtulog. Sa loob ng maraming siglo, ang cinnamon ay may espesyal na lugar sa tradisyonal na medisina. Sa Ayurveda, itinuturing itong pampainit na pampalasa na nagpapasigla sa sirkulasyon, nagpapanatili ng maayos na panunaw, at nagdudulot ng pakiramdam ng kalmado pagkatapos kumain. Pinupuri rin ng tradisyonal na Chinese medicine ang cinnamon sa pagpapanumbalik ng balanse sa katawan, pag-alis ng lamig sa mga dulo ng kamay at paa, at pagsuporta sa relaxation bago magpahinga. Ang mga nakatatanda na umiinom ng maliit na tasa ng maligamgam na gatas na may cinnamon ay madalas na napapansin na mas madaling huminahon ang kanilang tiyan at ang isipan ay dahan-dahang napupunta sa isang banayad na kalmado. Ang mga sinaunang obserbasyong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga natural na lunas ay hindi tungkol sa mabilisang solusyon, kundi sa mga matatag na ritmo na sumusuporta sa katawan ng may harmoniya. Kahit ngayon, ang mga lumang praktikang ito ay nananatiling lubos na may kaugnayan para sa mga senyor na naghahanap ng mapayapang gabi. Sinimulan na ngayon ng modernong agham na kumpirmahin ang matagal nang naunawaan ng mga tradisyonal na manggagamot tungkol sa cinnamon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na makakatulong ang cinnamon na i-regulate ang blood sugar, na binabawasan ang matatalas na pagtaas at biglaang pagbaba na gumagambala sa balanse ng katawan sa gabi. Itinuturo rin ng pananaliksik ang banayad na kakayahan ng cinnamon na magpababa ng presyo ng dugo, pakalmahin ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo, at bawasan ang mga stress signal sa nervous system. Para sa isang nakatatanda na may diabetes o hypertension, ang maliliit na epektong ito ay maaaring maging makabuluhan. Kapag matatag ang blood sugar,
at hindi gaanong napipressure ang puso, mas madaling makapag-relax ang nervous system na lumilikha ng tamang kondisyon para sa malalim na pagtulog. Napansin din ng mga siyentipiko sa ibang bansa na ang cinnamon ay naglalaman ng mga natural na compound na nagsisilbing antioxidant na nagpoprotekta sa utak mula sa stress na naipon sa loob ng maraming taon. Bagamat walang iisang pampalasa ang lunas, ang banayad na suporta ng cinnamon ay nagbibigay sa katawan ng isang laban na hindi na kailangang harapin habang sinusubukang magpahinga. Isa pang hindi napapansing benepisyo ng cinnamon ay kung paano nito pinipigilan ang mga paggising sa gabi na sanhi ng hindi matatag na blood sugar. Maraming senior ang nagigising bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, hindi dahil puno ang kanilang pantog, kundi dahil tahimik na bumaba ang kanilang blood sugar. Ang pagbagsak na ito ay nagbibigay ng maling alarma sa utak na humihila sa katawan mula sa pagkatulog. Ang kaunting cinnamon sa gabi sa maligamgaman na gatas, herbal na tsaa o bahagyang iwiwisik sa prutas ay nakakatulong na maiwasan ang mga biglaang pagbabagong iyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mas balanseng antas ng glucose. Binabawasan ng cinnamon ang panganib ng mga maling paggising na nagpapahintulot sa utak na manatili sa mas malalim na yugto ng pahinga. Para sa mga senior na namamahala ng diabetes o simpleng nag-a-adjust sa tumatandang metabolismo, ang banayad na epektong ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga hindi mapakaling gabi at kalmado, walang patid na pagtulog. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa mga oras sa kama, kundi tungkol sa katatagan ng mga internal na sistema ng katawan habang nakahiga doon. Ang papel ng cinnamon sa balanseng iyon ay hindi dapat maliitin. Hayaan ninyong ibahagi ko ang 2 totoong kwento na nagbibigay buhay sa mga ideyang ito. Sa Baguio, isang 72 taong gulang na retiradong guro na nagngangalang Aling Lita ang halos 5 taon nang nakikipaglaban sa putol-putol na tulog. Naniniwala siyang ang paggising ng 3 beses sa isang gabi ay simpleng tadhana na niya. Iminungkahi ng isang doktor ng pamilya na subukan niya ang maligamgam na gatas na may kalahating kutsarita ng cinnamon bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, napansin niyang 1 beses na lang siyang nagigising. At pagkatapos ng 1 buwan, nakakatulog na siya ng halos 6 na diretsong oras, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming dekada. Sa kabilang dako, isang biyudo na nagngangalang Mang Karding mula sa Davao ang nagbahagi ng katulad na karanasan. Ilang taon na siyang nagigising ng 3:00 ng madaling araw na nakakaramdam ng pagkabalisa at kalungkutan. Matapos magbasa tungkol sa cinnamon sa isang health magazine para sa mga senior, sinimulan niyang magwiwisik ng kaunti nito sa kanyang hiniwang mansanas sa gabi. Sa kanyang pagkagulat, sa loob ng 10 araw, naramdaman niyang mas kalmado siya sa gabi at nakakatulog na siya hanggang umaga. Ang 2 kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamaliliit na pagbabago, kapag nakaugat sa karunungan at pagiging consistent, ay maaaring dahan-dahang maibalik ang kapayapaan. Maaaring makahanap ng pag-asa ang mga senior sa iba't ibang lugar, hindi sa isang bote ng reseta, kundi sa tahimik na ginhawa ng isang simpleng pampalasa. Ang cinnamon lamang ay hindi malulutas ang bawat problema sa pagtulog. Ngunit ang init nito, ang katatagan nito para sa panunaw, at ang nakakakalmang epekto nito sa blood sugar ay lahat ginagawa itong isang pinagkakatiwalaang kaalyado
para sa mga nakatatanda. Malinaw ang aral. Ang banayad na natural na suporta, kapag naunawaan at ginamit ng matalino, ay maaaring magbalik ng pakiramdam ng kontrol. Para sa sino mang nakakaramdam na ninakaw ng pagtanda ang regalo ng mahimbing na gabi, ang cinnamon ay maaaring isang paalala na ang kalusugan ay hindi nawala. Matiyaga itong naghihintay na suportahan, isang maingat na pagpili sa bawat pagkakataon. Mga paraan para gamitin ang cinnamon para sa mas mahimbing na tulog. Isa sa mga pinagkakatiwalaan at nakakaginhawang paraan para gamitin ang cinnamon ay sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa isang tasa ng maligamgam na gatas. Habang tumatanda ang katawan, madalas na bumabagal ang panunaw at ang mabigat na tiyan ay maaaring makagambala sa pagtulog. Ang maligamgam na gatas na hinaluan ng kalahating kutsarita ng dinurog na cinnamon at isang maliit na patak ng pulot ay nagiging higit pa sa isang inumin bago matulog. Ito ay isang nakapapawing pagod na ritual na nagpapakalma sa tiyan, nagpapatatag sa blood sugar, at nagbibigay senyales sa utak na ang araw ay nagtatapos na. Maraming nakatatanda sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatuklas na ang paghigop ng halo na ito, 3 minuto bago matulog, ay tumutulong sa kanila na mahulog sa mas malalim na pahinga. Ang tamis ng pulot ay nagdaragdag ng ginhawa nang hindi bigla ang nagpapataas ng blood sugar, habang ang init ng gatas ay nagre-relax ng mga kalamnan at ugat. Ang maliit na gawi sa gabi na ito ay maaaring simple, ngunit para sa mga senior na naghahanap ng mapayapang gabi, madalas itong parang isang banayad na regalo sa katawan. Isa pang praktikal na paraan ay ang paghahanda ng tsaa ng cinnamon sa gabi. Hindi tulad ng matapang na itim na tsaa o kape, ang tsaa ng cinnamon ay walang caffeine at sa halip ay sumusuporta sa relaxation. Para gawin ito, pakuluan ang isang maliit na stick ng cinnamon sa isang tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, ay hayaan itong lumamig ng bahagya bago higupin. Ang pag-inom ng tsaang ito, mga 45 minuto bago matulog, ay nagbibigay daan sa katawan na dahan-dahang matunawan habang pinapakalma ang nervous system. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng pagka-bloat o hindi mapakali pagkatapos ng hapunan, ang magaan na tsaang ito ay maaaring magbigay ginhawa ng walang kabigatan. Isang ginang mula sa Batangas ang dating nagbahagi na ang pagpapalit niya ng kanyang kape sa gabi ng tsaa ng cinnamon ay nakatulong sa kanya na bawasan ang mga paggising sa gabi sa loob ng 2 linggo. Ang tsaa ay naging bahagi ng kanyang tahimik na routine bago matulog, pinapalitan ang pag-aalala ng init at tinuturuan ng kanyang katawan na huminahon ng mahinahon pagsapit ng gabi. Ang cinnamon ay maaari ring isama sa mga magagaan na merienda sa gabi na ginagawa itong praktikal at kasiyasya. Maraming senior ang nakakaramdam ng gutom sa gabi at kumukuha ng mabibigat na tira-tira na nakakagambala sa tulog. Sa halip, ang paghiwa ng mansanas o pagbabalat ng isang hinog na saging at pagwiwisik ng kaunting cinnamon sa ibabaw ay nagbibigay ng parehong kasiyahan at kalmado. Ang mga mansanas ay naglalaman ng natural na fiber na tumutulong sa panunaw, habang ang saging ay may potassium at magnesium na nagre-relax ng mga kalamnan. Ang pagdaragdag ng cinnamon ay nagpapanatiling matatag sa blood sugar at nagdadagdag ng dagdag na lasa ng walang dagdag na asukal. Para sa isang biyudo sa Laguna, ito ay naging isang pinahahalagahang gawi. Ibinahagi niya na ang mga hiniwang mansanas na may cinnamon ay hindi lamang pumipigil sa kanya na magising ng 3:00 ng umaga, kundi nagbigay din sa kanya
ng isang bagay na mainit na inaabangan tuwing gabi. Ang simpleng pagkain na pinili ng may pag-iingat ay maaaring magbigay ginhawa sa parehong gutom at hindi mapakaling gabi. Bukod sa pagkain at inumin, ang cinnamon ay maaari ring suportahan ang pagtulog sa pamamagitan ng banayad na halimuyak nito. Maraming nakatatanda ang pamilyar sa paggamit ng lavender para sa relaxation, ngunit ang cinnamon ay may sariling banayad na nakakakalmang epekto kapag ginamit sa tamang paraan. Ang pagsisindi ng isang kandilang may amoy cinnamon o paggamit ng ilang patak ng cinnamon essential oil sa isang diffuser ay maaaring makatulong na lumikha ng isang mainit at ligtas na kapaligiran sa silid tulugan. Ito ay lalong nakakaginhawa para sa mga senior na mag-isang nakatira at maaaring makaramdam ng pagkabalisa sa gabi. Ang amoy ay hindi lamang nagbibigay ng relaxation kundi pati na rin ng pakiramdam ng init tulad ng pagiging yakap sa isang tahimik na alaala ng mga kusina ng pamilya at mga masasayang pagtitipon. Para sa marami, ang emosyonal na ginhawang ito ay kasing halaga ng mga pisikal na benepisyo. Kapag ang isip ay nakakaramdam ng kaligtasan, mas madaling sumunod ang katawan sa pagpapahinga. Gayunpaman, sa lahat ng mga pamamaraang ito, mahalagang tandaan ang halaga ng moderasyon. Ang cinnamon ay makapangyarihan, at habang ang maliliit na halaga ay nagdudulot ng mga benepisyo, ang mas malalaking dosis ay maaaring makasama. Inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan na hindi hihigit sa 1 hanggang 2 gramo ng dinurog na cinnamon bawat araw, na katumbas ng kalahati hanggang 1 kutsarita. Ang paggamit ng higit pa, lalo na ang karaniwang uri ng kasya, ay maaaring magdulot ng stress sa atay dahil sa isang compound na tinatawag na coumarin. Ang mga senior na umiinom ng gamot para sa diabetes o presyon ng dugo ay dapat maging maingat at kumonsulta sa doktor bago gawing pang-araw-araw na gawi ang cinnamon. Ang susi ay pagiging consistent, hindi labis. Ang kaunti bawat gabi na ginamit ng matalino ay magdudulot ng higit na kapayapaan kaysa sa pag-inom ng sobra-sobra ng sabay-sabay. Ang cinnamon ay hindi kapalit ng medikal na paggamot o lunas sa bawat problema. Ngunit, maaari itong maging isang ligtas na kasama kapag idinagdag ng dahan-dahan sa mga gawain sa gabi. Sa maligamgamang gatas, isang simpleng tsaa, isang magaan na merienda, o sa pamamagitan ng halimuyak nito, nag-aalok ang cinnamon sa mga senior ng parehong ginhawa at katatagan. Ang mensahe ay hindi ang katakutan ang edad o mga gabing walang tulog, kundi ang muling tuklasin ang kontrol sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pagpili. Sa pamamagitan ng pagrespeto sa tamang dosis at pagpili ng mga maingat na ritual, maaaring gamitin ng mga nakatatanda ang hamak na pampalasang ito upang maibalik ang mga gabing may mas malalim at mas tahimik na tulog. Mga pagkakamali na nagpapabawas sa bisa ng cinnamon para sa pagtulog. Isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming senior ay ang pag-inom ng cinnamon kaagad pagkatapos ng isang mabigat na hapunan. Kapag ang tiyan ay puno na ng kanin, tinapay, o pritong pagkain, ang pagdaragdag agad ng gatas o tsaa ng cinnamon ay maaaring mag-overload sa panunaw. Sa halip na makaramdam ng kalmado at gaan, maaaring makaramdam ang katawan ng kabigatan, pagka-bloat, at pagkabalisa. Isang retiradong guro sa Pampanga ang minsang nagbahagi na uminom siya ng tsaa ng cinnamon pagkatapos ng malalaking hapunan at mas naramdaman niya ang discomfort kaysa ginhawa. Marahang ipinayo sa kanya ng kanyang doktor na kumain ng mas magaan na hapunan at maghintay ng hindi bababa
sa 40 minuto bago humigop ng cinnamon. Nang gawin niya ang pagbabagong iyon, bumalik ang nakapapawing pagod na epekto at mas naging kalmado ang kanyang mga gabi. Isa pang pagkakamali ay ang pagsasabay ng cinnamon sa matapang na kape o itim na tsaa sa gabi. Maraming senior ang nakasanayan na ang tasa sa gabi, naniniwalang nakakatulong ito sa kanila na mag-relax o manatiling konektado sa mga ritual ng pamilya. Subalit, ang caffeine sa mga inuming ito ay salungat sa nakakakalmang katangian ng cinnamon na pinapanatiling alerto ang utak kung kailan dapat itong bumabagal na. Sinabi ng isang lolo sa Bicol na ang kanyang ugali na magdagdag ng cinnamon sa kanyang kape sa gabi ay hindi nakatulong sa kanyang pagtulog. Tanging noong pinalitan niya ang caffeinated na inumin ng maligamgam na gatas na may cinnamon, sa kanya napansin ang mas malalim na pahinga. Kailangan ng cinnamon ng isang tahimik na entablado para gumana, hindi isang banggaan sa caffeine. Ang pagiging consistent ay mas mahalaga rin kaysa sa inaakala ng marami. Sinusubukan ng ilang nakatatanda ang cinnamon 1 beses o 2 beses, pagkatapos ay sumusuko kapag wala silang nakikitang agarang pagbabago. Sa katotohanan, ang benepisyo ng cinnamon ay dumarating sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta, hindi mabilis na resulta. Ang paggamit nito sa loob ng ilang gabi ng sunod-sunod ay nagbibigay sa katawan ng oras para mag-adjust at unti-unting bumubuti ang balanse ng blood sugar. Inamin ng isang ginang sa Tarlac na nahihirapan sa insomnia na halos huminto na siya pagkatapos ng 3 araw na walang pagbabago. Sa paghihikayat ng kanyang anak na babae, ipinagpatuloy niya ang routine sa loob ng 2 linggo at pagkatapos ay napansin niyang mas mahaba na ang kanyang tulog. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pasensya ay bahagi ng proseso ng paggaling. Isa pang nakatagong problema ay ang pagpupuyat kahit na pagkatapos gumamit ng cinnamon. Umiinom ang ilang senior ng gatas na may cinnamon ng 9:00 ng gabi, ngunit nagpapatuloy sa panonood ng telebisyon, pag-check ng balita sa telepono o pag-aalala sa kama hanggang hating gabi. Maaaring pakalmahin ng cinnamon ang katawan, ngunit hindi nito mapipilit ang utak na magpahinga kung laging naantala ang oras ng pagtulog. Minsang ipinagtapat ng isang retiradong accountant sa Maynila na inaasahan niyang patutulugin siya ng cinnamon na parang isang tableta, ngunit hindi ito nangyari. Nang i-adjust niya ang kanyang oras ng pagtulog sa 10:00 ng gabi at isinabay ito sa gatas na may cinnamon, sa wakas ay naranasan niya ang nakapagpapanumbalik na tulog. Pinakamahusay gumana ang cinnamon bilang kasama ng malusog na mga gawi sa pagtulog, hindi bilang kapalit. Panghuli, ang uri ng cinnamon na ginagamit ay may malaking pagkakaiba. Karamihan sa mga grocery store ay nagbebenta ng cassia cinnamon na mura, ngunit naglalaman ng mas mataas na antas ng coumarin, isang compound na maaaring makasama sa atay kung iinumin sa malalaking halaga. Ang Ceylon cinnamon, na madalas tawaging true cinnamon, ay mas banayad at mas ligtas para sa regular na paggamit. Maraming senior ang hindi nakakaalam ng pagkakaibang ito at ipinapalagay na pare-pareho ang lahat ng cinnamon. Sinabi ng isang biyudang lola sa Bulacan na lumipat siya mula sa Cassia patungong Ceylon matapos magbasa tungkol sa mga panganib at mas naging komportable siyang ipagpatuloy ang kanyang nightly routine ng walang pag-aalala. Para sa mga nakatatanda na umiinom na ng mga gamot, ang pagpili sa mas ligtas na opsyon ay isang matalinong hakbang tungo sa pagprotekta
sa pangmatagalang kalusugan. Malinaw ang aral. Maaaring maging isang matulunging kaalyado ang cinnamon para sa pagtulog, ngunit kapag ginamit lamang ng may kamalayan at balanse. Iwasan ang mabibigat na hapunan, iwasan ang caffeine, maging consistent, igalang ang iyong oras ng pagtulog at piliin ang tamang uri. Maliit lang ang mga pag-aayos na ito, ngunit maaari nilang baguhin ang isang nakakadismayang karanasan sa isang paglalakbay na may pag-asa. Maaaring magdala ng mga hamon ang pagtanda, ngunit hindi ito nangangahulugang pagsuko ng kontrol. Sa pamamagitan ng maingat na mga pagpili, maaari pa ring hubugin ng mga senior ang kanilang mga gabi na ginagawang kalmado ang pagkabalisa at pagpapanibago ang pagkapagod. Mga karagdagang benepisyo ng cinnamon bukod sa pagtulog. Isa sa mga pinakamalawak na pinag-aralang benepisyo ng cinnamon ay ang kakayahan nitong tumulong na patatagin ang blood sugar. Para sa mga nakatatanda na may pre-diabetes o type 2 diabetes, ang maliit na suportang ito ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagkakaiba. Ang pabagubagong blood sugar sa gabi ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na hindi mapakali, nauuhaw, o di karaniwang pagod sa umaga. Ang pagdaragdag ng kalahating kutsarita ng cinnamon sa isang routine sa gabi ay maaaring makatulong na bawasan ang matatalas na pagtaas at pagbaba na nagpapahintulot sa katawan na mapanatili ang mas matatag na antas ng enerhiya. Ibinahagi ng isang retiradong tsuper sa Pasig na matapos niyang regular na gumamit ng cinnamon, mas naging predictable ang kanyang mga sugar reading sa umaga at mas kalmado ang pakiramdam niya sa gabi. Para sa mga senior na nabibigatan na sa maraming gamot, ang ideya ng paggamit ng isang natural na pampalasa para sa banayad na suporta ay nag-aalok ng parehong ginhawa at pag-asa. Tumutulong din ang cinnamon sa panunaw, isang alalahanin na nagiging mas karaniwan sa pagtanda. Habang bumabagal ang tiyan at bituka, madalas na nakakaranas ang mga senior ng pagka-bloat, gas, o discomfort pagkatapos kumain, lalo na sa gabi. Naglalaman ang cinnamon ng mga natural na compound na naghihikayat ng mas maayos na panunaw at nagbabawas ng pag-iipon ng sobrang gas. Minsang sinabi ng isang lola sa Cavite na ang isang simpleng tsaa ng cinnamon pagkatapos ng hapunan ay nakatulong sa kanya na makaramdam ng gaan, na iniiwasan ang kabigatan na nagpuyat sa kanya ng maraming oras. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring tila menor de edad, ngunit nagdudulot ito ng tunay na ginhawa sa pang-araw-araw na buhay. Ang mabuting panunaw ay hindi lamang tungkol sa ginhawa, kundi tungkol din sa pagbabawas ng presyon sa pantog at diaphragm, na kung hindi ay maaaring makagambala sa pagtulog. Ang pananakit ng kasukasuan ay isa pang nakatagong hamon para sa mga senior, lalo na sa mga may arthritis. Naglalaman ang cinnamon ng banayad na mga compound na anti-inflammatory na maaaring magbawas ng pamamaga at paninigas sa mga kasukasuan. Bagamat hindi ito kapalit ng gamot, maaari itong mag-alok ng banayad na ginhawa kapag isinama bilang bahagi ng isang balanseng pamumuhay. Isang Ginoo sa Rizal ang nag-ulat na ang pagwiwisik ng cinnamon sa kanyang oatmeal sa almusal ay nagpabawas sa kanyang paninigas sa umaga, na ginagawang mas madali para sa kanya na kumilos sa maghapon. Ang talamak na sakit ay maaaring tahimik na ubusin ang enerhiya at makaapekto sa mood. Ngunit ang maliliit na hakbang na tulad nito ay nakakatulong na maibalik ang pakiramdam ng kontrol. Kahit na bahagyang pagbawas sa pamamaga ay maaaring mapabuti ang parehong mobility at kalayaan.
Ang sirkulasyon ay isa ring lugar kung saan maaaring magbigay ng benepisyo ang cinnamon. Maraming senior ang nagrereklamo tungkol sa malamig na kamay at paa sa gabi, na madalas na nagpapahirap sa kanila na makatulog ng komportable. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo, nakakatulong ang cinnamon na panatilihing mas mainit ang mga dulo ng katawan at binabawasan ang matinding lamig na gumagapang sa mga buwan ng tag-ulan. Ipinaliwanag ng isang byuda sa Tagaytay na matapos niyang idagdag ang cinnamon sa kanyang nightly routine, hindi na niya kailangan ng maraming kumot para lang mapanatiling mainit ang kanyang mga paa. Ang tila maliit na pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding pakiramdam ng ginhawa kapag humihiga na sa kama. Ang init sa katawan ay madalas na nangangahulugang kalmado sa isipan, parehong mahalaga para sa malalim na pahinga. Panghuli, iminungkahi ng pananaliksik na kahit ang amoy ng cinnamon ay maaaring mapabuti ang memorya at focus sa maghapon. Ang mga senyor na nakakaranas ng mga sandali ng pagkalimot o mental fog ay maaaring matuklasan na ang aroma ng cinnamon ay nagpapasigla ng pagiging alerto ng walang kaba mula sa caffeine. Ipinakita ng isang maliit na pag-aaral na ang mga kalahok na nalanghap ang amoy ng cinnamon ay mas mahusay sa mga memory task na nag-aalok ng pag-asa para sa mga nakatatanda na gustong manatiling matalas ang isip. Sinabi ng isang ginang sa Antipolo na nag-iingat siya ng isang maliit na garapon ng cinnamon sticks sa kanyang kusina at ang paglanghap lamang ng halimuyak habang nagluluto ay nagpaparamdam sa kanya na mas gising. Kung pagsasama-samahin, ang mga benepisyong ito ay nagpapaalala sa atin na ang cinnamon ay higit pa sa isang tulong sa pagtulog. Ito ay isang banayad na kasama sa pagtanda na nag-aalok ng suporta para sa blood sugar, panunaw, kasukasuan, sirkulasyon, at maging sa kalinawan ng isip. Wala sa mga pagbabagong ito ang dramatikong lunas sa isang gabi, ngunit bawat isa ay isang matatag na hakbang tungo sa mas malaking ginhawa at kalayaan. Para sa mga senior na nabibigatan sa mga hamon sa kalusugan, ipinapakita ng cinnamon na ang mga simpleng natural na pagpili ay maaari pa ring magdulot ng makabuluhang pagpapabuti. Sa pamamagitan ng kamalayan at pasensya, maaaring gamitin ng mga nakatatanda ang hamak na pampalasang ito para alagaan ang katawan at isipan sa pangmatagalang paraan. Ligtas na payo para sa paggamit ng cinnamon. Ang cinnamon ay maaaring maging isang banayad na suporta para sa mas mahusay na pahinga, ngunit hindi ito ligtas para sa lahat. Ang mga senior na umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin o aspirin ay dapat mag-ingat dahil maaaring mapataas ng cinnamon ang panganib ng pagdurugo kapag isinabay sa mga gamot na ito. Pinapayuhan ang mga buntis na iwasan ang malalaking halaga at ang mga nakatatanda na may sakit sa atay ay dapat mag-ingat dahil ang cassia cinnamon ay naglalaman ng isang compound na maaaring magdulot ng stress sa atay. Minsang naniwala ang isang lola sa Parañaque na hindi nakakasama ang cinnamon hanggang sa ipaliwanag ng kanyang doktor ang mga panganib kasama ng kanyang gamot. Sa gabay, inayos niya ang dami at ginamit ito ng mas ligtas. Para sa karamihan ng malusog na senior, ang tamang dosis ay napakaliit. Iminumungkahi ng mga eksperto ang 1 hanggang 2 gramo ng dinurog na cinnamon bawat araw, katumbas ng kalahati hanggang 1 kutsarita. Isa pang ligtas na opsyon ay isang stick na pinakuluan sa gatas o tubig. Ang paggamit ng higit pa ay hindi nagdudulot
ng mas mabilis na resulta at ang labis ay maaaring makasama sa panunaw o makapinsala sa atay. Ang pagpili ng Ceylon cinnamon na tinatawag ding true cinnamon ay ang pinakaligtas na pagpipilian para sa pang-araw-araw na paggamit. Sinabi ng isang retiradong ininyero sa Makati na minsan siyang nagwiwisik ng malalaking halaga sa pagkain, ngunit nagdulot ito ng pananakit ng tiyan. Nang bawasan niya ang dosis, natuklasan niyang bumalik ang mga nakakakalmang benepisyo ng walang problema. Pinakamahusay, gumana ang cinnamon kapag sinusuportahan ng malusog na mga gawi. Ang pagkain ng magaan na hapunan sa halip na mabigat ay nakakatulong sa panunaw at nagpapahintulot sa cinnamon na magpakalma sa halip na magpahirap sa tiyan. Ang pagpapatay ng mga screen 1 oras bago matulog ay pumipigil sa asul na ilaw na makagambala sa mga senyales ng pagtulog, at ang pagpapanatiling malamig ng silid tulugan sa paligid ng 18 hanggang 20 degrees Celsius ay lumilikha ng tamang kapaligiran para sa pahinga. Ipinaliwanag ng isang byudo sa Marikina na ang tsa ng cinnamon kasama ng pagbabasa sa halip na manood ng telebisyon sa gabi ay sa wakas ay nagbigay sa kanya ng mapayapang gabi na kanyang hinahanap-hanap. Gayunpaman, hindi maaaring palitan ng cinnamon ang pangangalagang medikal. Kung ang mga problema sa pagtulog ay tumagal ng higit sa 3 linggo o kung lumitaw ang pagkapagod, discomfort sa dibdib o pagbabago sa mood, mahalagang magpatingin sa doktor. Minsang inakala ng isang retiradong guro sa Caloocan na ang kanyang mga gabing walang tulog ay dahil lang sa pagtanda, ngunit kalaunan ay natuklasan na ang hindi nagagamot na sakit sa thyroid ang tunay na sanhi. Sa paggamot, mas naging epektibo ang kanyang routine sa cinnamon bilang bahagi ng isang mas malaking plano. Malinaw ang aral. Maaaring maging isang ligtas na kaalyado ang cinnamon, ngunit kapag ginamit lamang ng matalino na may moderasyon, malusog na gawi, at gabay medikal kung kinakailangan, maaaring tamasahin ng mga senior ang ginhawa nito habang pinoprotektahan ang kanilang kalusugan. Aking mahal na kaibigan, sa pagtatapos ng ating usapan ngayon, hayaan ninyong maglaan tayo ng isang sandali. Natutunan natin kung paano ang cinnamon, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaaring makatulong na pakalmahin ang katawan, patatagin ang isipan, at bigyan ang mga nakatatanda ng mas magandang pagkakataon para sa mapayapang pahinga. Pinag-usapan din natin ang maliliit ngunit mahahalagang detalye tulad ng tamang oras, tamang dami, at ang malusog na gawi na nagpapabisa rito. Ngunit laging tandaan na ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang. Kung kayo ay may mga kondisyong pangkalusugan o nakakaranas ng mga seryosong sintomas, laging pinakamainam na direktang makipag-usap sa inyong doktor. Bawat katawan ay natatangi at ang personal na pangangalaga mula sa isang pinagkakatiwalaang propesyonal ang pinakamahalaga sa lahat. Ang isang mahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang pagtanda ay hindi isang paghinto, kundi isang bagong yugto ng pag-aalaga sa sarili. Ang kapangyarihan na mapabuti ang inyong kalusugan ay nananatili sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng maliliit, matatalino, at tuloy-tuloy na pagpili araw-araw. Bago kayo umalis, nais kong malaman kung ano ang inyong interes para sa mga susunod nating pag-uusap. Pakitype ang 1 kung gusto ninyong matuto tungkol sa panghihina ng buto at kung paano maiiwasan ang mga bali. Pakitype ang 2 kung mas interesado kayo sa paghinaan ng memorya at demensya. O pakitype ang 3 kung nais ninyong tuklasin
ang pagpapalakas ng ating isipan. Ang inyong pagpili ay gagabay sa akin sa paglikha ng mga nilalaman na tunay na susuporta sa inyong kalusugan at pang-araw-araw na buhay. At kung ang video na ito ay nagdala sa inyo ng kahit kaunting pag-asa o ginhawa, mangyaring mag-subscribe po kayo, i-on ang notification bell, at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring nangangailangan din ng mensaheng ito. Sama-sama, maaari nating lakbayin ang daan tungo sa mas mabuting kalusugan, isang banayad na hakbang sa bawat pagkakataon.